Breaking news mga tol sa katatapos na laban ni Josh Taylor versus Jack Catterall. Matatandaan yung unang laban ni Josh Taylor at Catterall naging kontrobersyal. Maraming nagsasabi na dapat panalo si Jack Catterall noong 2022, kaya naging mainit nga yung rematch ang bakbakan. Sa katatapos na laban mga tol, nagpakita naman ng swabeng laban si Josh Taylor. Pero mahirap talaga tamaan itong si Jack Catterall. Ginawa lahat ni Josh Taylor ang makakaya para dominahin itong si Jack Catterall. Pero hindi pa rin nagtagumpay si Josh Taylor. Pagdating nga po sa round 11 mga tol, tinamaan ng solid itong si Josh Taylor. Muntik na naman bumagsak si Josh Taylor. Pero buti na lang nakarecover si Taylor at napagpatuloy niyang laban hanggang 12 rounds. Pero hindi na po nakabawi si Josh Taylor. Kahit naging agresibo si Taylor, hindi naman siya nakakatama ng pulido. Kaya pagdating sa hurado mga tol, binigay kay Jack Catterall ang panalo via unanimous decision. Sa ngayon nakuha na ni Jack Catterall ang tamang decision. May bagong kartada ito na 29 wins, 13 KOs, may isang talo. Yung isang talo na yan galing pa kay Josh Taylor sa unang laban na kontrobersyal. Dapat undefeated pa itong si Jack Catterall kung hindi lang siya natalo noon kay Josh Taylor. Kaya ngayong rematch mga tol, talagang determinado si Jack Catterall. Pinatunayan niya sa mga fans na tatalunin niya talaga si Josh Taylor. Si Taylor naman may bagong kartada na 19 wins, 13 KOs, may dalawang talo. Dalawang magkasunod na talo na ang nangyari kay Taylor. Natalo kay Teofimo Lopez at natalo ngayon kay Jack Catterall. Matatandaan ang pinakaswabeng panalo ni Josh Taylor galing kay Jose Carlos Ramirez. Ito ang laban nila noong 2021. Isang undisputed sa super lightweight ang bakbakan. Nanalo noon si Josh Taylor via unanimous decision kaya naging undisputed sa super lightweight. Marami nga pong nagsasabi noon na dapat ito ang labanan ni pambansang kamauman ni Pacquiao. Pero sinabi nga po ni Josh Taylor na matanda na raw si Pacman at hindi niya ito pwedeng labanan. Okay mga tol, sa ibang banda naman may paliwanag na po ang WBO sa laban ni Sebastian Fundora versus Errol Spence. Sabi nga po rito, Sebastian Fundora ibabakante raw ang kanyang WBO kung ipagpatuloy ang laban kay Errol Spence. Hawak kasi ngayon ni Sebastian Fundora ang Unified WBC at WBO. Itataya lang daw ang WBO belt kung si Terence Crawford ang labanan ni Fundora. Kaya tatanggalin kay Fundora ang WBO. Sa madaling sabi mga tol, paglalabanan lang ni Fundora at Spence ang titulong WBC belt. Dahil bakante ang WBO, paglalabanan na ngayon ni Terence Crawford versus Israel Madrimov. Kaya dalawang belt na ngayon ang paglalabanan ni Crawford at Israel Madrimov. Ito ang WBA at WBO. Mangyayari nga po ang laban ni Crawford at Israel Madrimov ngayong August 3. So kung manalo si Terence Crawford dito kay Israel Madrimov, maging unified champion kaagad si Terence Crawford sa super welterweight division. Kung sakaling manalo naman si Errol Spence kontra Fundora, posible ulit na mag-unification si Errol Spence versus Terence Crawford sa super welterweight. Kaya dito na siguro mangyayari ang kanilang rematch. Sa ibang banda naman, Jake Paul, hinahamon na ngayon si Alexander Usyk. Kung sakaling mapatulog daw ni Jake Paul si Mike Tyson sa July 20, gusto ni Jake Paul na isunod naman si Alexander Usyk para sa undisputed belt. So anong masasabi niyo dyan mga tol? May pag-asa ba si Jake Paul laban kay Alexander Usyk?